Good morning, accountants and managers. So sa video na to, pag-aaralan natin kung paano mag-prepare ng adjusting entry para sa unearned revenue. Okay? So ano ba yung ibig sabihin ng unearned revenue? So base sa libro na to, ang sabi, ang definition ng unearned revenue ay when the business entity receives payment before providing its customers with goods or services, the amount received are recorded in the unearned revenue account, which is a liability account. When the goods or services are provided to the customer, the unearned revenue is reduced and income is recognized. So, ano daw sabi? Okay. So, pag sinabi nating unearned revenue, it is a liability account. Ibig sabihin, meron tayong utang. Ibig sabihin, ito ay kamag-anak ng accounts payable, notes payable, salaries payable, taxes payable, at iba pang mga payable accounts. Okay? Pero, pag sinabi nating unearned revenue, ang pagkakautang natin ay goods or services. Okay? Hindi nangangahulugan na pera yung utang natin. Okay? Paano naman at kailan ba nagkakaroon ng ganong incident na yung business, ang utang niya ay goods or service? So, isang example natin dyan, halimbawa, ikaw yung may-ari ng McDonald's. Di ba yung mga customer mo, kapag ka nagpapabook sila ng party, nagbibigay sila ng advance payment para sa buong party? Okay? So, ibig sabihin, natanggap mo yung bayad, pero hindi mo pa nare-render yung service o hindi pa nagaganap yung party. So, halimbawa, meron kang customer, yung anak niya magba-birthday sa susunod na buwan. Okay? Tapos, yung bayad, ibinigay na niya sa'yo ngayon. Okay? Kahit sa isang buwan pa magaganap yung party. So, ibig sabihin nun, ang pagkakautang mo bilang may-ari ng McDo doon sa customer ay yung birthday party mismo. Okay? Yung execution ng service. Okay? Hindi ka nagkakautang sa kanya ng pera, pero yung serbisyo, yung utang. Okay? Kapag ka ganun kasi, nire-record natin yon as liability or meron tayong utang. Okay? Tulad din ng sinabi sa definition, mare-recognize lang siya bilang income or revenue kapag ka naganap na yung party-party. Okay? Kapag ka nag-hep-hep hooray na sila. Okay? Pero hanggat hindi nangyayari yun, liability pa rin natin siya. Okay ba yan? Alright. So ngayon, pag-aaralan natin kung paano ba yung adjusting entry para doon. Kasi, di ba nga nire-record natin siya as liability? Paano kung na-render na natin siya? Yung iba pa kasing example niyan ay kapag halimbawa tayo yung landlady or landlord, kapag yung mga tenant natin nagbayad sila in advance sa atin ng renta. Okay, halimbawa, good for 1 year, good for 2 years, or habang buhay, mga ganyan. Okay, ibig sabihin, meron na tayong na-earn na revenue as time passes by mula doon sa kanilang mga hinulog or dineposit. Okay, so kailangan nating i-record yun as revenue na sa atin. Okay, kasi nga, previously, naka-record siya as a liability. Okay? So, bigyan natin ng mga example para mas lalo natin siyang maintindihan. Okay po ba? Okay? So, sa unearned revenue, meron tayong dalawang method kung paano siya nire-record initially. Okay? Ulitin ko lang yung definition natin ng initial journal entry. Ibig sabihin nun, nung time na nag-deposit sa'yo yung customer mo, yun yung naging recording mo. Okay, yun yung step number 2 natin sa accounting cycle. Halimbawa, so nag-deposit siya, so pwedeng ang maging treatment mo bilang isang accountant ay liability method o kaya man ay income method. Okay, kapag kasi sinabi nating liability, ituturing mo na yung lahat ng deposit niya ay utang mo sa kanya. Tama din, 'di ba? Pwede rin naman na yung lahat ng dineposit niya ay ituturing mong income mo or kinita mo. Okay, so parehas may point, parehas pwedeng gawin. Okay? At kung ano man yung napili mong initial journal entry doon magbabase yung ating adjusting entry. Okay? So, i-familiarize muna kita doon sa unang method which is liability method. Okay? So, ano ba yung initial journal entry kapag liability method? So, sabi nga natin kanina, liability account yung ginamit which is yung unearned revenue. So, nung nag-deposit yung customer, ang ginawa mo, debit cash, kasi na-receive mo yung cash, tapos nag-credit ka ng, yun nga, liability, unearned revenue.
Okay, so sorry kung paulit-ulit ha, para meron lang diin. So unearned revenue. So kung magkano man yan. Okay, so iyan yung initial journal entry. Okay, yung tinatanong natin ngayon, yung sinosolve is yung adjusting journal entry. Okay, kapag liability method yung ginamit, mula doon sa nirecord mo ng ang lahat ay utang, aalamin mo kung ano pa doon yung portion o parte na hindi mo na utang. Ibig sabihin na i-perform mo na or na i-render. Okay? Kaya ang gagawin mo, i-debit mo yung unearned revenue para mabawasan yung utang mo dahil meron ka na ngang na i-perform or na i-render. Okay? Pagkatapos, magki-credit ka ngayon ng revenue account. Okay? Service revenue. Okay po. So halimbawa nga dyan, narenta 6 na buwan. Na-render mo na yung pang isang buwan. Pero ang una mong na-record, lahat yon utang mo. Okay? Pero supposedly, hindi na dahil yung 1 month doon, hindi mo na utang. Kaya kailangan mong ibawas yung isang buwan. At yung isang buwan, kailangan mo nang i-record as revenue. Diba? Kasi nga na-earn mo na siya. Okay po? So ulitin ko lang, pag liability method, mula dito sa lista ng lahat ay utang, aalamin mo kung ano yung hindi mo na utang. Okay po? Kaya i-record mo na siya as service revenue. Okay? At ibabawas mo na siya mula dun sa lista ng utang mo. Okay? Na services. Okay po? So, ganun kapag liability method. Yung isang method naman ay yung tinatawag nating income method. So, paano naman yon? So kapag ka income method, yung initial journal entry natin or nung nag-deposit yung customer, ni-record mo yon lahat as revenue or income. Okay, so nag-debit ka ng cash kasi naka-receive ka ng cash and then nag-credit ka ng service revenue. Okay, so iyan yung initial journal entry mo nun. Okay, so binabalikan lang natin siya. Ngayon, kapag ka income method, ganito yung iisipin mo. Mula dun sa nilista mo na lahat ay kita mo para sa buwan na yun, meron pang parte dyan na hindi mo pa na ibibigay sa customer. Okay? O meron pang parte dyan na hindi mo pa na-perform yung service para sa kanya. Okay? So ngayon, ang gagawin mo, kailangan mong alamin kung ano yung portion na yun. Okay? So, isa-set up mo ngayon na mayroon ka pang utang talaga. Diba? Kasi nung una lahat, kinlaim mo na lahat kita mo. Pero hindi pa naman talaga, 'di ba? Kasi meron ka pang utang sa kanya. So ano yung portion na 'yun, 'yun yung aalamin mo at i-set up mo. Okay? So ngayon tong service revenue, kailangan mo siyang bawasan kaya dapat i-debit mo siya. So i-debit mo yung service revenue para mabawasan yung una mong na-record na kita. Pagkatapos, magki-credit ka or magse-set up ka nung utang mo. Okay? So, unearned service revenue. O, diba? Unearned. From the root word un. Ibig sabihin, not. Earned, kinita. Hindi mo pa kinikita. Nakita. Okay? Kita mo? So, ganun siya. Ulitin ko lang ha, kapag liability method, liability yung naging initial recording, aalamin mo doon sa pagkakautang mo, ano yung kinita mo na doon. Okay? Kapag income method naman, mula doon sa na-record mo na lahat yun ay kita mo, aalamin mo kung ano yung hindi mo pa kita doon. Okay? So sana nagkikita-kita tayo, no? Okay? So magkakaroon tayo ng example para mas madali mong maintindihan. Okay po? So relax ka lang, kaya natin yan. Okay, so problem number 1 tayo. So makikita mo yan dyan sa baba o kaya man dyan sa description box. So Kabigting Company received 24,000 pesos representing advance payment for rental of an office space for 6 months, assuming that Kabigting recorded the said amount as unearned revenue. And the list is to start March 1. So record the adjusting entry to recognize the revenue earned for March. So ano ba yung nangyayari, di ba? So tagalogin muna natin. So interpret muna natin yung problem.
So, ibig sabihin daw, meron daw nagbayad sa atin ng renta, 24,000 pesos good for 6 months. Pagkatapos, yung accountant na-record niya yung buong 24,000 as unearned service revenue or pwede ring unearned rental revenue. Okay? So, yung initial journal entry ay cash kasi natanggap yung cash na 24,000 pesos. Tapos, unearned rental revenue. So, 24,000 pesos. Ayan, yung initial journal entry. So, tinrate ng accountant na lahat ng natanggap niya na 24,000 pesos sa utang ng company. Okay? So, tama naman, di ba? So, March 1 yan, nung March 1. Ngayon, natapos yung March, ano yung ating magiging adjusting entry? Kasi, lalabas na meron tayong utang na 24,000 pesos para sa kanila na dapat nating i-render, which is not correct na. Okay? At the end of the period. Bakit hindi na siya tama? Kasi, yung 1 month doon ay na-perform or na-render na natin. Okay? Kaya wala na tayong utang na para sa isang buwan. Okay? So, kailangan natin itong bawasan nung para sa halaga ng isang buwan. Okay? So, para mabawasan natin siya, magde-debit tayo ng unearned rental revenue para mabawasan yung utang natin. At magke-credit naman tayo ng rental revenue. Okay? Para ma-recognize naman na meron tayong kinita para sa buwan na yun. Okay? So, rental revenue. So, paano natin malalaman ngayon kung magkano yung para sa isang buwan? So, yung 24,000, di-divide lang natin sa 6. So, 4,000 yung renta kada buwan. Okay? So, 4,000 pesos. So, tingnan natin sa ledger, no? Kasi ito parehas na pinopost. So, kanina, yung unearned rental revenue, meron siyang 24,000 na account balance. Na meron tayong utang na 24,000. Tapos ngayon, sa adjusting entry, binawasan natin siya ng 4,000 pesos. Okay, so nangangahulugan na, pagdating ng April, 20,000 pesos na lang yung utang natin sa customer. Okay? So, tama yun. Diba? Tapos, sa adjusted trial balance, may lalabas na 4,000 pesos tayong kinita para sa buwan ng March. Which is, yun nga yung renta niya para sa March. Okay po? Nakukuha ba? Okay? So, kung hindi nakukuha, comment lang po tayo. Pero marami pa tayong examples. Okay po? So, sagutan na natin yung para sa number 2. So, sabi dito, Kabigting company received 24,000 pesos representing advance payment for rental of an office space for 6 months. Okay? Assuming that Kabigting recorded the said amount as rental revenue and the lease is to start on March 1. So, record the adjusting entry to recognize the revenue earned for March. Okay? So, same transaction lang din. Yun nga lang ang ginamit dito ay anong method? Sige nga daw. Income method. Yung initial journal entry niya ay nag-debit ng cash tapos nag-credit ng rental revenue. So, tinrate niya na yung 24,000 pesos ay kinita niya. Okay? So, sa pagtatapos ng buwan, tama ba na 24,000 pesos yung kinita ng business para sa renta? Hindi, di ba? Kasi, yung 24,000 na to, it represents 6 months. Okay? So, ibig sabihin, may utang pa tayong 5 buwan. Okay? So, ngayon, dito, isa-set up natin at kailangan nating palabasan na meron pa tayong utang na para sa 5 buwang renta. Okay? So, ibig sabihin, yung rental revenue, babawasan natin siya. So, kailangan natin mag-debit ng rental revenue. Yan, kukontrahin mo lang to. Tapos, credit tayo ng unearned rental revenue. Okay? So, magkano pa ba yung utang natin? Okay? Na rent, na
So magkano pa ba yung utang natin na pagpaparent para dun sa nangupahan? So ang gagawin lang natin ay kukumputin pa natin kung ilang buwan pa ba siya mangungupahan. So di ba yung 24,000 ay para sa 6 na buwan, 4,000 kada buwan, so meron pa siyang 5 months. So 20,000 pesos pa yung utang natin sa kanya na pagpaparenta. Okay, so yun yung lalagay natin dito. 20,000 pesos. Okay, so kung titignan natin yung account balance niya sa ledger, so kanina yung rental revenue, merong 24,000. So ang laki, 'di ba? Para lang sa March ba 'yan? So hindi. Kasi nga parte pa niyan utang natin sa customer. So ibabawas natin yung 20,000. Ito 'yon. So magnenet na lang siya ng 4,000. So tama lang na 4,000 yung kinita natin para sa March. Tapos sa unearned rental revenue, so meron ba tayong utang na 20,000? So yan yung after ma-post itong adjusting entry. Okay po? Okay, so para sa last problem natin, i-compare natin parehas para makita natin yung difference. Okay, isang problem pero tingnan natin kung kapag ginamit yung liability method saka yung income method. So sabi dito, on July 1, 2020, Marasigan Company received a 48,000 pesos check for 2 years rent paid in advance. So prepare the adjusting entry for the month ended July 31, 2020. Okay? So dito, parehas nating isosolve kung liability saka income method yung ginamit. Okay? Pero bago yon, alamin muna natin kung ano yung initial journal entry. Okay? So pagka liability account, so tinrate yung 48,000 pesos na cheque na dineposit as utang lahat. Okay? Kaya yung dinebit dyan ay cash, tapos credit ng unearned rental revenue. Magkano daw? 48,000 pesos. Okay po. So utang lahat yung 48,000. Kapag ka income method naman, tinuring na yung 48,000 pesos na dineposit ay kita. Okay? So yung initial journal entry dyan ay debit ng cash tapos credit ng rental revenue. So 48,000 pesos. Okay? So ngayon, dahil magkaiba ng method, magkaiba ng adjustment. Okay? Magkaiba ng adjusting entry. Okay? So dito muna tayo sa liability. Naka-record lahat na yung 48,000 pesos ay utang natin pa doon sa nag-deposit. Pero, hindi lahat yun ay utang na natin. Kailangan na nating i-recognize yung na-render na natin sa kanya, which is yung good for 1 month. Okay? July 1 din deposit, tapos lumipas yung isang buwan, so syempre, na-earn or kinita na natin yung para sa isang buwan. Okay? So ngayon, naalamin or i-compute muna natin kung magkano yung for 1 month. Okay po? So yung 48,000 pesos, i-divide natin sa 24 months. So bakit 24 months? Kasi nga good for 2 years yung 48,000 pesos. 12 months in a year times 2, 24. Okay? So 2,000 pesos kada buwan. So ibig sabihin, dahil lumipas na yung para sa July, kinita na natin yun. At hindi na natin siya utang. So yung utang na nakalista dito, kailangan na nating bawasan. Okay? So naka-credit siya dito, i-debit naman natin siya. So unearned rental revenue. So 2,000 pesos. Tapos i-recognize na natin na tayo ay may kinita. So rental revenue. So 2,000 pesos. Okay? So yun siya. So lalabas ngayon sa adjusted trial balance natin na meron tayong income na 2,000 pesos from rent. Okay? At mababawasan yung utang natin ng 2,000 pesos dahil nga na-perform or na-render na natin. Okay? So next naman natin dito sa income method, tinuring na yung 48,000 pesos ay kita nating lahat. Kita nyo ba? Okay? So hindi pa, 'di ba? Kasi sa 48,000 pesos na yan, meron pa tayong hindi na pe-perform sa kanya. At yun yung para sa 23 months pa. Diba? Ang dami-dami pa. Tapos i-recognize mo na. Kita mo na siya. So, hindi pa. Okay? So,
So, kailangan i-set up natin na mayroon pa tayong obligation or utang. Okay, so kailangan nating bawasan tong rental revenue. So, naka-credit siya dito, i-debit natin siya. Tapos, i-set up natin na tayo ay may liability. So, magkikredit tayo ng unearned rental revenue. So, ang tanong, magkano? So, 23 months pa yung hindi natin na paparenta sa kanila. So, 23 times yung na-compute natin 2,000 pesos per month kanina. So, may utang pa tayong 46,000 pesos worth of pagpapaupa. Okay? Nakukuha ba? Okay? So, 46,000. So, kapag yan ay na-post na sa ledger, magkakaroon tayo ng adjusted trial balance. Lalabas na yung rental revenue mo ay 2,000 pesos lang, which is correct. Okay, pagkatapos yung utang pa natin sa customer na rent ay 46,000 pesos pa. Okay, so ibig sabihin naitama na natin yung mga balanse ng mga account. So meron pa pala tayong super last problem. So stay tuned ka lang dyan kasi ibang senaryo naman to. Kanina for the month ended, ngayon naman for the year ended. So yun ulit yung problem. On July 1, Marasigan Company received a 48,000 pesos check for 2 years. Rent paid in advance. Prepare the adjusting entry for the year ended December 31, 2020. Okay, so bigyan lang kita ng scenario na yung nagtapos na period ay katapusan ng taon. Okay, so yung initial journal entry ulit natin dyan ay, so sana hindi ko na binura kanina, no? So pag liability method, cash, tapos unearned rental revenue. So 48,000 pesos. Tapos pag income method naman, income account. So, cash, tapos rental revenue. So, 48,000 pesos. So, kapag kaganyan, sa liability, hindi lahat ito ulit utang natin. Meron na tayong kinita dito, kaya kailangan nating palabasin dito na may income na tayo. So, kailangan natin tong bawasan. So, magde-debit tayo ng unearned rental revenue at magkikredit ng rental revenue para i-recognize yung utang. Okay, ang tanong magkano? So, di ba July 1 nagsimula, natapos December 31. So, July, August, September, October, November, December. So, 6 months na yung lumilipas. Okay, so ibig sabihin yung 2,000 per month times 6, so 12,000 pesos na yung na-earn natin or kinita natin na dapat nating i-record. Okay, so yun lang naman yung nagbago yung amount. So, 12,000 pesos. Okay? So, yan yung adjustments natin kapag ganyang klase yung transaction. So, dito naman, naka-record na yung rental revenue ay 48,000 pesos. Pero, merong portion dyan na utang pa natin. Diba? Okay, so, ngayon, kailangan natin itong bawasan. Naka-credit siya dito, i-debit natin siya sa adjustment or adjusting entry. Tapos, mag-credit tayo ng unearned rental revenue para establish natin na meron pa tayong obligation or utang. Okay? So, yung 48,000 pesos good for 2 years, na i-render na natin yung para sa 6 na buwan. So, ibig sabihin, meron pang 18 months tayong utang. Paano ko nalaman yung 18? 24 months kasi lahat. Minus 6 months na nagamit na, July, August, September, October, November, December, 18 months pa. So, 18 times 2,000 pesos, may utang pa tayong 36,000. Okay, so 36,000 pesos. Okay? Yung 36,000 pesos na yun, iyon din yung ibabawas natin sa na-record natin previously na 48,000 pesos. Okay? So, dito na nagtatapos yung video natin. So, sana marami kang natutunan or kung meron man, sana lagi mo siyang maalala. Okay po? So, kung meron kang question, wag kang mahiyang magtanong sa ating comment section. At kung may time ako at alam ko yung sagot o naiintindihan ko kung paano mo tinanong, sasagutin naman natin siya. Maraming salamat. Bye-bye!